In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan. Okay, so muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate ngayon. Ito ay tinatawag naming ambush debate between Ali Sultan ng Islam, isang ustad, versus Fernando Camacho, isang debater na magaling ng STA. Ang topic nila, alin ang tunay na salita ng Diyos? Ang Biblia o ang Quran? So, ang first speaker natin sa ngayon, Fernando Camacho ng STA. So, syempre, yung isa-stand niya yung Biblia. Tsaka yung ating second speaker naman, si Ali Sultan ng Islam, is Quran. So, ang setup natin ngayon, 1510 standard na setup ng ating sa DevCon. At saka yung ating rules is ganun pa din. So, I think kilala nyo na kasi suki na din tong dalawa sa DevCon. So, umpisahan ko na yung ating 15 minutes na timer. Okay. Set ko lang. Okay, so Bro Camacho, your 15 minutes. Okay. Start now. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan, saan mang panig kayo naroroon, ay hangad po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. na isa pong faith defenders ng Seventh-day Adventist, na kayo po ay datna ng pabalitang ito na nasa maayos at mataas na estado ng inyong pong kalusugan. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, ay ako po ay nasa posisyon ng pagpapatunay na ang Biblia ang siya pong karapat-dapat na dapat paniwala ang salita ng Diyos at hindi po ang Quran. Ano ho? At bago ko ito ipagpatuloy na talakayin, pinasasalamatan ko ang Debaters Convention Group sa walang sawang pagpapatupad ng napakagandang programang ito. Ganon din sa mga kasama namin dito sa platform, no? Ang gwapong-gwapo namin kaibigan na si kapatid na Roel, ayan ha, kapatid na Emmy, ayan, at kapatid na Ben, si kapatid na Ora, Ernie, ayan, at ang kapatid na si Maya. Ayan po. At syempre,
ang humahawak at o nag-handle ng Debaters Convention. Sa kasalukuyan, kapatid na Russia na siyang tatayo bilang moderator and timekeeper. At ang akin pong ang gwapong-gwapo kong katunggali ay ang kapatid na Ali Sultan. Okay, ngayon po ay magpapasimula na ako sa akin pong pagtitindig na ang salita ng Diyos na dapat natin panghawakan ay hindi po ang Quran, kundi ang Biblia. Ano ho? At sa aking pagpapatotoo, gagamit ako ng combination ng intrinsic at saka extrinsic evidences na magagamit ko ngayon. Ano ho? Tandaan natin mga kapatid, ang Biblia ay isinulat po ito hindi ng iisang tao lamang, kundi ito isinulat ng higit sa 40 manunulat ng Biblia o 40 mga manunulat ng Biblia mula sa iba't ibang panahon, mula sa 3 naglalakihang mga kontinente na isulat sa Asia, sa Africa, sa Europa, sa iba't ibang panahon. Mayroong panahon ng lumang tipan, mayroong panahon ng bagong tipan, na kung saan, kung bakit dumaan sa ganitong haba ng transition, ang Diyos ay patuloy na naglalabas ng kanyang saloobin sa kanyang mga ginagamit na mga manunulat ng Biblia. At ito ay lumabas, dahil nga doon sa tinatawag na abrogation. May mga bagay na ang paglalahad ay iniaayon ng Diyos sa panapanahon. Kaya mayroong tala sa bagong tipan na kung saan ang ating Panginoon Kristo naman ang naghahayag ng kaligtasan, ang pagsampalataya sa Kanya, yung mga bagay na dapat na maunawaan sa bagong tipan. Yan, At makikita natin, buhat sa Kapitulo 2, ang Kapitulo 1, talatang 21 ng 2 Pedro, yung mga ganitong kataga. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Dito makikita po natin ang Biblia ay hindi siya basta lamang isinulat ng mga tagapagsulat, kundi yung kanilang mensahe ay galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Sinabi o ibinulalas ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang na mga manunulat yung kanyang saloobin. At ito naman, yung mga manunulat, binigyang kalayaan naman ng Diyos na maisulat yung kanya pong layunin. At sa pagsusulat ng tao, hinayaan ng Diyos na ang gamiting estilo ng tao sa kanyang pagsusulat ay yung sarili niyang kakanyahan. Hindi pinasulat ang Biblia na para bagang ang Diyos ay gumagamit ng makinilya. O kapag pinindot ang A din ang isusulat. Hindi po. Binigyang kalayaan ng Diyos ang tao kung paano ilalahad o i-express ng tao yung saloobin ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya makikita ninyo sa Biblia, iba-iba ang estilo ng pagkakasulat ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga patriarka. Pero ganun pa man, iisa ang diwa ng kanila pong mga isinusulat. Yun po ay may kinalaman sa paglapit natin sa Panginoong Diyos sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan. Sa isa pang talata ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatay 13, ang wika ho'y ganito. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Dito makikita natin na yung mga manunulat ng Biblia, nagpapasalamat sila doon sa mga tao na tumanggap ng kanila pong mga isinulat.
na kinilala ito hindi bilang ordinaryong salita ng tao, kundi bilang salita ng atin pong Panginoong Diyos. Ano ho? Yan. Kaya dito makikita natin mga kapatid, na yung salita ng Diyos na tinutukoy dito, hindi po ang Quran. Kundi ito mismong banal na kasulatan, itong Biblia na atin pong pinananaligan. Wala pong sinasabi ang Biblia mga kapatid na meron tayong dapat pang kilalaning ibang salita ng Diyos na nakalimbag maliban sa Biblia. No? Wala ring hula ang banal na kasulatan o ang Biblia na mayroong lilitaw na Quran. Ano ho? Yan wala ho. Walang sinabi sa luma at bagong tipan na mayroong lalabas na Quran na ang kwento ay iba kaysa sa kwento ng Biblia. Ano? Yan. So dito mga kapatid, makikita natin ang banal na kasulatan, hindi ang isinulat ng mga apostol, ng mga patriarka, ng mga propeta, hindi itong mga hawak natin ngayon, kundi yung nasulat sa mga balat ng hayop, yan, sa mga parchment. No, yun po yung, ang tawag po doon ay autographa. Itong mga hawak po natin ngayon, ang tawag dito, translations ng orihinal na isinulat ng mga apostol, ng mga patriarka, ng mga propeta. Ngayon, nasaan na yung sinulatang iyon? Yun yung mga orihinal na isinulat, no? Na isulat sa mga parchment, na isulat sa mga balat ng hayop, no? Na isulat sa scroll. Yung pinaka-orihinal po niyan, wala na ho sa panahong ito. Pero bago po yan malusaw, bago po yan mawala, hindi nagpabaya ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya inibig na dahil sa kahinaan ng mga pinagdadaan ng sulatan ng araw ay mawawala na rin ng kanyang salita. Hindi po. Ibinangon ng Diyos ang mga tinatawag na mga Masorets na sila po ang ginamit naman ng ating Panginoon para ma-preserve yung kanyang salita sa pamamagitan ng pagkopya. Ang tawag po diyan, transmission. Ayan. At ang transmission na ginawa ng mga Masoretic text noong araw, hindi lang isang kopya, kundi maraming kopya. Na ngayon ay makikita ninyo sa buong sanlibutan at nakapaikot sa atin. Mababasa ng lahat, naririyan sa ating mga museum. Yan naririyan sa British Museum, makikita natin, napaka-open ng atin pong Biblia. Kaya kahit wala na yung pinaka-original, yung autographa, naririyan pa rin yung mga saksi na nagpapatotoo na meron talagang Biblia na isinulat ang mga patriarka, apostol, mga propeta sa anyo ng transmission. Ayan. At diyan sa mga transmission po na yan, yan na rin ang ginamit para magkaroon ng mga translations. Yan. Na mababasa natin ngayon sa wikang Ingles, sa wikang Latin, sa wikang Tagalog, at sa wikang Bisaya, etc., etc. May binabanggit sa atin ang propeta Isaiah. Ang sabi rito ay ganito, sa 40 talatang 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos mananatili magpakailanman. Ayun. Kaya kahit nabubulok na o nabulok na yung mga pinagsulatan dahil sa kahinaan nito, nananatili pa rin ang salita ng Diyos. At hanggang ngayon, umiiral sa panahon natin. Na mapapansin natin na ito ang pinakamatandang aklat na nabubuhay sa panahon natin ngayon. Hindi katulad ito ng Quran na ibinigay sa panahon ni Muhammad. Pero yung pong original na Quran ay nawala din. Ang problema ng ito ay nawala. Walang transmission na naganap. Hindi na kopya. Yung nawalang
yung nawalang kauna-unahang Quran. Ano po? Ito yung pagkakaiba. Ang Biblia nang nasira, yung mga pinagsulatan, yung original na pinagsulatan, nakopya ito ng maraming beses. Unlike sa Quran, nang ito ay nawala, nasunog. No? Nang nasunog, hindi ito nagkaroon ng recopy, no? O ng transmission. Wala. Kundi ang ginawa ng Islamic denomination, no? Ng kanilang mga authorities, gumawa sila ng panibagong Quran. Ano? Yan. Na kaya itong Quran na kanila pong hawak-hawak ngayon, no? Hindi ito yung original na Quran noong kauna-unahang Quran na aking pong tinutukoy. Ano ho? Yan. Ito ay bunga na lamang ng panibagong pagbangon ng Quran. Ano ho? Yan. At tayo sa kasaysayan, kaya sinunog yung kauna-unahang Quran kasi mayroong politics sa problem during that time. Ano? Na itong kauna-unahang Quran nila ay napunta na sa iba't ibang mga karatig lugar nila. Ano? At mayroong mga komplikado. Ano kaya ginawa nila? Kinalap nila po 'yun. Pagkatapos ay sinunog. Ayan. At gumawa ng panibago. Ito na yung hawak po nila ngayon. Ito na yung Uthmanic version ng Quran. Kaya ito po, hindi ito yung pinaka-original mga kapatid na Quran. Ano ho? Yan. So, kung meron tayong dapat na paniwala ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia, na mayroong buhay na mga testigo na nasa anyo ng literatura na makikita natin na talagang may umiral na original na Biblia. Hindi katulad ng Quran, wala kang matitrace, hindi sila open, napaka-close ng kanilang talagang sinunog at hindi nakapagtiraman lang ng labi. Ano? Ganun pa man nagpapasalamat tayo sa mga historiador ng Islam kasi ay bago na mayapa yung mga sinaunang Muslim na mga manunulat, ay nasabi nila na talagang nasunog yung kauna-unahang Quran. Kaya wala tayong mapapagkatiwala ang Quran sa panahon ngayon. No? Ngayon, sabihin na natin, lalagay naman ako sa, sabi natin, hindi na wala talaga ang Quran, sasakyan natin, bagamat hindi sinasang-ayunan ng kasaysayan, wala pa rin hula ang paglabas ng Quran mula sa Biblia. Na mayroong Quran na lilitaw, na mayroong inilihis na kwento ng mga istorya sa Biblia. Ano po? Ayan, wala ho kahit isa. Samantala, ang ating banal na kasulatan mula luma hanggang bagong tipan, nagkakaisa sila, no? Sa kwento ng kaligtasan, sa kwento ng pagkasugo sa ating Panginoon. Nagkakaisa sila, no? Doon sa kalooban ng Diyos na pagdating ng araw, tayong lahat ay kanyang kukunin at magmamana ng kaligtasan. Maraming salamat po. Yun, at dyan nagtatapos ang ating unang presentation ng ating first speaker, Fernando Camacho ng SDA. So dadako na tayo sa ating 10 minutes na pagtatanong. Bro Ali Sultan, 10 minutes para sa iyo, bro. Set up muna natin yung time. Time start. Now, bro. Unang tanong, sinabi mo 40 person, mahigit 40 person ang manunulat ng Biblia. Ang tanong ko, bakit anong tao ang mga taong nagsulat ng diyan sa Biblia? Opo, isa na po riyan si Moises, no, sa kanya ini-address, no, bagamat meron siyang scribe, pero sa kanya ini-address sapagkat siya ang pinaka-leader ng araw. Then si David, si Isaiah, yung mga sumusulat po ng Biblia sa Lumang Tipan, si Daniel,
si Jeremiah. Ayan, sa Bagong Tipan naman, sila Apostol Juan. Kung si Moises, question. Kung si Moises ang nagsulat niyan sa Biblia, naabot ba ni Moises ang pagsulat diyan sa Biblia? Medyo magulo po yung inyong tanong, pero sisikapin ko pong arokin, naabot niya yung pagsusulat ng Biblia at nabuo yung tinatawag na Torah, yung 5 books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung pong 5 books of Moses, yun po yung kanyang ini-address na isinulat po sa kanya. Kaya meron pong kauna-unahang na ikanon ng Biblia, yung po yung Torah sa panahon nila. Sa panahon ng Lumang Tipan, I mean. Yung sinabi mo na ang ibinigay kay Muhammad, question. Alam mo ba ang kasaysayan? Yung sinabi mong isinunog ang Quran? Yes, kapatid, dyan ay nabasa ko na, At yung kauna-unahan, yung po yung kay Ibn Masud, hindi po ba? Na ito ay kinalap dahil ayon sa kasaysayan po ninyo, mayroong mga in-insert na mga ibang turo. Pero yun ay isa lamang haka-haka. Ng pagtatanggol ng panig ng Uthmanic version. Pero maliwanag sa atin na sinunog po yung unang-unang kopya ng Quran. Ngayon, sunugin man sa hindi, wala pa ring authority ang Quran sapagkat walang propesiya sa Biblia na mayroong lilitaw na Quran. Yun po pansamantala nating tugon. Hindi kaya haka-haka ang nanggagaling sa bibig mo na kasi ang original na Quran ay nakatago sa asawa ni asawa ni Muhammad na si Hafsah. Kasi ang sinunog nila ay yung galing sa mga ibang lugar na halata nila na yon ay nabiktima ng mga dagdag bawas. Yun pong sinasabi po ninyo, yan ang depensa ng Uthmanic version. Pero yung mga sinaunang Muslim o yung mga tawag dito, mga ancient Muslim, na mga authors, sila po ang nagsabi na talagang sinunog ang ang Quran. Ayan, na wala na yung kay Ibn Masud. Sinabi mo itong Biblia ay original, mayroon original. Ang tanong ko, mayroon bang original na salitang Aramaic o salitang Grego? Kasi dito sa Quran, original pa rin ang konteksto sa Arabic. Mayroon bang original na Aramaic? Yes, kapatid, ang Biblia na sulat sa 3 wika. Hebrew sa Lumang Tipan at mayroong mangilan-ngilan sa bahagi ng Lumang Tipan na nasulat sa Aramaic, sa New Testament ay Greek. Yes, meron po, lalo't na nagkaroon ng transmission. Yan po namang sa inyo, yung Quran, hindi po yan original na Quran. Ang tawag po diyan, original language ang ginamit. Question. Sinabi mo ang Biblia ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Ang tanong ko, yung inihalo ni Pablo diyan sa Biblia na 14 aklat, ang tanong ko, Diyos ba si Pablo na siyang nagsulat niyan? Hindi Diyos si Pablo, kundi pinahintulutan siya ng Diyos na sumulat ng aklat. Kasama siya sa 40
authors na manunulat ng Biblia na kung saan yung kanilang mga isinulat kinilala bilang hindi ordinaryong salita lamang ng tao kundi bilang salita ng Diyos. Mababasa natin yan sa unang Tesalonica 2:13. Ibig mong sabihin, yung galing kay Pablo na isinulat niya mula sa kaniyang sarili ay sasabihin mong Kung salita yun ng lamang Diyos? tao, yes kapatid, dahil yan ay may authority na galing sa atin pong Panginoon. Yung kanyang sariling pagpapayo, hindi po nawawala ibig sa mong prinsipyo ng sabihin- Diyos. Kaya salita pa rin ng Diyos yun, kapatid. No, kinikilala namin bilang salita ng Diyos. Halimbawa, kapag kayo magpapayo, halimbawa, at yung prinsipyo ninyo, nakakatig sa salita ng Diyos, yung salita salita yun ng lamang, Diyos. walang problema doon, natangkilikin po yan, tanggapin ng mga tao. Na yung essence po yan, galing sa salita ng Diyos. Kung gano'n, paniniwalaan mo ang lahat ng salita ni Pablo. Kasi mayroong nakasulat diyan sa mga sulat ni Pablo doon sa Gawa 2:7 at saka doon sa Gawa 26:14. Doon sa unang talata, siya lang daw ang nasubasub. Tapos doon sa ikalawang talata, ay lahat sila nasubasub. Nagkontrahan ba yon? Anong talata po yan? Gawa 7:2. Gawa 22:7 versus 22:7. Gawa 26:14. Doon sa 26. unang talata, si Pablo lang ang nasubasog. Doon sa ikalawang talata, lahat sila nasubasog. Bakit nagkakontrahan? Sige po, sasagutin ko po yan mamaya, babasahin ko ho muna. Ano ho? Sige, ganon din ang tanong ko. Ito ay galing kay Pablo. Sa Gawa 9:7, lahat sila nakarinig ng tinig. Versus Gawa 22:9, si Pablo lang ang nakarinig ng tinig. Yung Okay, sige po. pagkontrahan niya, yan ba ay pwede paniwalaan yung nagkukontrahan doon sa isang chapter? Sige po, titignan natin kung talagang nagkukontrahan po itong mga talatang binasa ninyo. Mamaya po, after kong basahin ito, ipipresent ko naman ito sa aking presentation time. Ano ho? Okay. Ang tanong ko rin, yung si Pablo, sinulat yan niya doon sa Galatia 5:2 na yung mga taong gustong magpatuli ay wala siyang ganting palang makukuha kay Kristo. Ayun ay pag kinontra niya yung Genesis na iniutos kay Abraham at yung mga sumunod kay Abraham na iniutos sa kanila magpatuloy. Bakit si Pablo ay sinabi niya na huwag kayong magpatuloy? Yes, kapatid. Sapagkat sa panahon po kasi ng transition ng Biblia, yung pong pagtutuli isang bahagi ng palatuntunan na ito'y magkakaroon ng hangganan. Nagkaroon po yan ng katuparan sa panahon ng bagong tipan. Kaya mababasa na ninyo doon sa Roma 3, talatang 1, patuloy hanggang 3, o 2, na ang pagtutuli hindi na mahalaga, kundi yung pagtutuli sa puso. Ayan. Yan po ang katapusan ng palatuntunan. Okay, so dyan nagtatapos ang ating Sa daligan, mag-charge muna ako kasi 7% lang ako, no? Kahit Okay, na hindi so- ako maka-live, no? Okay lang. Okay, so babati muna Sige po, tayo sige po. Kilala naman na kayo, sir. sa ating mga manonood habang naghihintay kay Bro Ali Sultan. Yan. Okay, so muna natin yung ating mga pasensya na talaga at
Di masyadong maganda yung ating ngayon, live kasi nare-report tayo. Shoutout kay Aldren Magsino. Yan. Go mga idol. God bless to all. Shoutout kay Emmy Ems Biharanyo. Si Brother Ali lang sa akin. Yan. Shoutout din kay Haribo Latip. Yan. Kay Pastor Ferdinand Sustento. Yan. Shoutout sa mga debater, sabi niya. Shoutout din kay Milba Nasesito Candol. Yan. Shoutout din kay hindi talaga Dominador Barcelona Jr. Hindi talaga kayo magkakaintindihan kasi nga Bible ang gamit mo tapos yung isa Quran naman. Paano kayo magsasalubong ng tema? Yan. Shoutout din kay Net Hope and hello daw. Kay Jeme Loroco Diaz. Kay Bro Fernando ako dyan. Malinaw at malinis ang paliwanag at sagot ni Bro Fernando ako. Yan. Siyempre, shoutout din sa ating kaibigan na si Bro Ali Javier, isang ustad na nakabase ngayon sa Saudi, I think. Ayan, si Bro Ali. Ready ka na ba, bro? Or... Di pa? Okay, ready na. Okay, so shoutout muna para sa mga Ready. tao dito sa loob, si Samuel ng MCGU. Yan. Si Shemaya ng End Time Believer. Si Emmy ng Catholic si Emmy. Si Bro Roel ng Catholic. Poging-pogi nating kaibigan. Yan. Napakabait. Ano pa ba yung at saka si Elster ng Hello. Judaism. Yan. So, Bro Ali, bigyan kita ng 15 minutes, bro. Yes. Okay, so time start. Nakikita na yung sana nakita mo sa screen. Okay, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, pinakamaawain, pinakamapagmahal. Ang topic namin ay ano ang tunay na salita ng Diyos, Quran o Biblia. Patutunayan ko, Quran ang salita ng Diyos. Bago ko ito simulan, ay babatin ko rin itong mga nasa Rome, si Ruel Tio, Samuel Tahuda, Ibister Cohin, si Maya Bro, si Ems Bijirano, lalo na sa iyo, Bro Russia. Okay. At saka yung lahat ng nakikinig. Dalawang batayan ko na tunay na salita ng Diyos itong Quran. Unang batayan ko, tulad yung nabanggit sa Quran, sa Surah, ito, basahin ko itong Quran para Surah 15:9. Katotohanan kami ang nagpanaog ng ang Quran, ang buong katiyakan na ito ay aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. Nalaman dito na itong Quran ay galing sa Diyos. Kapag ang aklat ay hindi galing sa Diyos, ay hindi yan tunay na salita ng Diyos. Tulad ng Biblia na yan, ay kanina sinabi mo na isinulat yan ng 40 person. Kasama doon si Pablo. Ay hindi naman Diyos si Pablo. Kasi tao siya. 40 ng aklat niya, inihalo niya sa Biblia. Kaya dahil diyan, basag na yung sinasabi mo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi mga tao ay yung nagsulat doon. Maring yung mga tao, yung mga 40 person na unknown tao, ay maring nilang dagdagan o bawasan. Kasi hindi naman sila kilala. Pwedeng gumawa sila ng katang-isip nila na ihalo nila diyan sa Biblia. Ang ikalawang batayan ko na ang
itong Quran ang tunay na salita ng Diyos, ay ito ay ipinagamit sa isang propeta, siya si Propeta Muhammad. Yung aklat ninyo, ang Biblia, sino bang propeta ang gumamit niyan? Kaya mas matibay ang batayan ko dahil ang Biblia ay hindi ginamit ng isang propeta. Ang pagkakalam ko diyan sa Biblia ay isinulat yan noong after ni Jesus ng 110 AD, isinulat ng mga Hudyo ang Lumang Tipan. At noong 115 AD, isinulat naman ng mga Kristiyano ang Bagong Tipan. At noong hindi pa nabuo yung Lumang Tipan at Bagong Tipan, ay hindi muna nila nagamit. Noong 325 ay saka nabuo ang Lumang Tipan at Bagong Tipan ay saka nila nagamit ang buong Biblia. Mayroon din akong nabasa sa Biblia na palagay ko ito ay hindi mga salita ng Diyos. Number 1, si Jesus daw ay nauna kay Abraham. Ay hindi ako maniniwala diyan kasi si Abraham ay una kay Jesus. Inapo niya si Jesus kasi si Jesus na anak ni Maria, lolo niya si Imran, ay yun ang kasama yun sa angkan ni Abraham. Kaya yung nagsasabing si Jesus daw ay nauna kay Abraham, yan ay haka-haka. Basag yan. At nabasa ko din sa Biblia na ang Diyos ay inihandog niya si Jesus na ipinapatay at ipinako daw sa cross para daw sa kasalanan ng mga tao. Palagay ko dito, hindi ito gagawin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya gagawin na ipapatay niya yung propeta niya dahil sa kasalanan ng iba. Halimbawa, yung mga nagnakaw, mga mandaraya, mga sinungaling, mga etc. Gumagawa ng kamalian. Tapos ipaangkin nila kay Jesus. Isang propeta, hindi mangyayari yun. Hindi yan gagawin ng Diyos. Kaya palagay ko diyan, hindi yan tunay na salita ng Diyos. Hindi yan salita ng Diyos. Baka yan na ikasama sa sinasabi ng mga eksperto na 50,000 error ng Biblia. Narinig ko yan eh. Ikatlong nabasa ko na hindi ko paniniwalaan, hindi ito salita ng Diyos. Yung nakasulat diyan na love your enemy, ibigin mo ang kaaway mo. Hindi yan makatarungan, hindi yan tunay na salita ng Diyos. Kasi isipin mo, yung kaaway mo na papatay sa'yo, halimbawa, kung may sasalakay sa iyo na sasalakay sa inyo na mga kaaway. Tapos iibigin mo na lang, ilalantad mo ang sarili mo, napapatay nila. Iibigin mo yung mga taong mangrape sa asawa mo o anak mo. Iibigin mo yung mga taong magnakaw sa pira mo. Hindi yan tama na salita ng Diyos. Ang sa Quran ay tulad yung nabanggit sa Quran na Surah 68, pakitungan mo ng matuwid yung mga hindi nananampalataya. Ibig sabihin yung mga kaaway ay pakitungan ng makatarungan. Yun ang tama. Tama yung nasa Quran. Yung nabasa ko din sa Biblia na hindi ako maniwala na hindi ito salita ng Diyos. Yung Marcos 16, 17, 18, kung nananampalataya ka kay Jesus, ay pwede kang magpatoka ng kubra at kahit uminom ka ng lason ay hindi ka mamamatay. Hindi ako maniwala dito, hindi ito salita ng Diyos. Kasi isipin mo, yung mga Kristiyano na nananampalataya kay Jesus, gagawin ba nila na magpatoka sila ng ahas? Gagawin ba nila na iinom sila ng lason? Kawawa yung mga taong susunod yan. Kaya ito, hindi ako maniniwala na hindi ito salita ng Diyos. Hindi ito tunay na salita ng Diyos. Maring ito ay kasama sa 50,000 error. Yung
ito, naitanong ko rin sa'yo, yung isinulat ni Pablo doon sa 5:2 na ang taong nananampalataya kay Jesus ay huwag magpatuli dahil kung magpatuli siya ay wala siyang mapapakinabangan na gantimpala kay Jesus. Ito ay ang pagtutuli ay kautusan nito. Sa amin sa Islam, iniutos sa amin ang magpatuli. Kasi si Muhammad, sinabi niya na iniutos niya ang pagpatuli. Samantala, itong si Pablo, kinontra niya yung mga nasa Genesis 17:3, doon din sa Leviticus, iniutos kay Abraham at yung mga sumunod sa kanya, kailangan magpatuli sila. Bakit isinulat ito ni Pablo na sino man ang magpatuli ay wala siyang mapapakinabangan gantimpala kay Kristo? Mali ito. Bakit niya ipagbawal ang pagtutuli? Ika-6 na nabasa ko din sa Biblia na hindi ito tunay na salita ng Diyos. Yung Ezekiel chapter 23 hanggang katapusan na ikinuwento doon yung dalawang babae na nagpapagamit ng mga kalalakihan. Mga kabastusan ang kwento doon, porn story. Hindi yan salita ng Diyos. Hindi sasabihin na hindi gagawin ng Diyos na magkwento ng mga ganon na nakakatukso sa mga tao, lalo na yung mga kabataan. Kasi mayroon din akong narinig na sabi ng isang eksperto na kung mayroon kang Biblia sa bahay mo, ay huwag mong ipabasa sa mga kabataan dahil delikado sa kanila, dangerous sa kanila. Kung mag-alis ka sa bahay, ay itago mo sa kabinet at kandaduan mo yung Biblia mo. Yan, kasi maraming naihalo sa Biblia na hindi ito salita ng Diyos. Mayroon din akong nabasa na si Judah ay sinipingan niya yung manugang niya na si Tamar. Hindi ako maniniwala doon, hindi yan salita ng Diyos. Kasi ang Diyos magbabastos, hindi yan gagawin ng Diyos. Dito sa Quran, lahat ang mga naisulat dito ay lahat kaaya-aya, lahat nakakamangha na mga nahalata na salita talaga ng Diyos. Ikapitong nabasa ko diyan sa Biblia na hindi salita ng Diyos ay yung galing kay Pablo na Gawa 2:2 verse 7 at 26:14. Pinagkontra niya doon sa isang talata, siya lang daw ang nasubasub. Dito naman sa ikalawang talata, lahat sila nasubasub. Kaya hindi pwede pagkontra-kontrahin niya yung mga isang chapter dahil kahit sa korte ay yung nanggagaling sa bibig ng tao na nakukontrahan, ibabasura nila. Tulad din yung nabanggit doon sa Biblia na Gawa 4 verse 7 verses 22 verse 9. Doon sa Gawa 9:7, lahat daw sila nakarinig ng tinig. Dito naman sa ikalawang verse 22:9, si Pablo lang ang nakarinig ng tinig. Isipin mo, paano paniwalaan ang galing kay Pablo na pinakukontra-kontra niya ang salaysay niya? Kaya hindi ako maniniwala diyan. Hindi yan tunay na salita ng Diyos. Yung ikawalo, nabasa ko rin na si Noah ay naglasing at naghubad doon sa Genesis 9:21. Hindi yan salita ng Diyos. Propeta, tapos sasabihin mo lasinggiro at naguhubad. Hindi yan gagawin ng isang propeta. Ang tama yung nasa Quran na si Noah ay mabuting tao. Siya ay pinili sa kanilang panahon. Siya ay higit sa sangkatauhan. Yan ang mga propeta. Dito sa Quran, pinuri yung mga propeta. Pero bakit dito sa Biblia ay sinisiraan o pinaparatangan, binibintangan yung mga propeta na mga lasinggiro, naguhubad? Hindi yan na salita ng Diyos. Ikasiyam na nabasa ko rin na hindi ito salita ng Diyos.
si Lot ay naglasing at nakipagtalik sa dalawa niyang anak at nabuntis pa niya ito. Hindi ito salita ng Diyos. Si Lot ay isang propeta yan, mabuting tao yan. Bakit niya gagawin na sipingan niya yung dalawa niyang anak at bakit siya maglalasing? Hindi yan gagawin ng Diyos. Kaya hindi ito tunay na salita ng Diyos. Maring ito ay kasama sa 50,000 error. Ikasampung nabasa ko na nasa Biblia, kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at laman ng inyong mga anak na babae. Inyong kakanin. Leviticus 26:29. At nasundan din doon sa Deuteronomy 28:53. Hindi ito salita ng Diyos. Isipin mo yung anak mo, kakainin mo ang anak mo, iutos sa Biblia na kainin mo ang anak mo na lalaki o babae. Hindi yan salita ng Diyos. Hindi yan tunay na salita ng Diyos. Yan ay maaring galing yan sa Satan na ganyan na salita. Bakit mo kakainin? Ang tama yung nasa Quran, na ang nakalagay sa Quran ay huwag patayin yung mga batang babae. Yan. Kaya diyan sa Biblia, maraming nakasulat yan na hindi salita ng Diyos. Isa rin na babasagin ko sa sinabi mo kanina na yung ibinigay kay Muhammad ay yung sinabi mo ang ibinigay kay Muhammad na Quran ay nawala, hindi nakopya dahil nasunog, ipinasunog. Yan ay haka-haka mo yan dahil ang totoong kasaysayan diyan ay sa panahon ni Khalifa Osman ay mayroong mga Quran na pinagdududahan nila, yung mga Quran na galing sa iba't ibang lugar na pinagdudahan nila na nahaluan ng hindi salita ng Diyos, nadagdagan o mayroon ding binawas, ay po nila yun. Na yun na sinunog nila dahil mayroong nakatago kay Hafsah na original na Quran. Okay, time. Okay, so dyan natatapos ang ating first presentation ng ating negative. So, bago yan, pwede ba akong mag-request ng kahit 5 minutes lang para sa mga debater? Ilalive ko lang ulit. Yes. Kasi nare-report na naman tayo. Mhm. So, muling nagbabalik yung Debaters Convention Live, no? Let Fernando Camacho versus Ali Sultan. Yan ang topic nila. Alin ang tunay na salita ng Diyos, ang Biblia o Quran? So, dadako na tayo sa ating 10 minutes na pagtatanong. Okay, so bro Fernando Camacho, Ali Sultan rather. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time starts Yes. now. Okay, thank you po. Okay, good evening kapatid na Ali. Yes. Good evening, Dane. Oo. Ang una ko pong tanong sa pagkakataong ito ay sino ba dapat ang susulat ng salita ng Diyos? Ang Diyos ho ba mismo dapat? Ang dapat na susulat ng Diyos, susulat ng salita ng Diyos ay yung taong kilala na pagpulungan na siya ang pasusulatin sa salita ng Diyos. Siya ang pasusulatin sa aklat ng salita ng Diyos. Yan, kasi yan ang sa Quran, noong panahon na Khalifa si Abu Bakar ay napag-meetingan nila na ipasulat nila ang Quran para hindi mapabayaan, ipinasulat nila kay Zaid. Okay. So, okay, next question. Dito sa sinabi po ninyo
na isinulat ang lumang tipan 115 AD. Tama po ba 110 yun ang AD. Ha? 110 AD at sa Ayan. ang bagong tipan 115 AD. Okay. Ano pong referensya ninyo? Meron ba kayo diyang may pakikita sa akin na 110 AD na isulat ang lumang tipan at 115 AD naman ang bagong tipan? Wala akong maipakitang referensya. Ngunit pinaniniwalaan ko yan dahil isinulat ang lumang tipan nung nawala na si Jesus ng 110 AD at isinulat yun ng mga Hudyo. At yung bagong tipan, isinulat naman ng mga Kristiyano noong 115 AD. Okay, next question. Nang sabihin doon sa Lucas 4:16 na mayroon siyang binasang kasulatan, ng ating Panginoong Hesus sa araw ng Sabat. Ano ho yun? Luma o bagong tipan? Ang pagkakaalam ko sa mga sulat ni Lucas, ay iyan ay kinalap niya sa mga tao. Mababasa yan sa Lucas 1:1. Yung galing kay Lucas, yung sulat ni Lucas ay bagong tipan yan. Ngunit yung kinalap niya sa mga tao ay maring nakuha din sa tulad ng lumang tipan. Okay. Ang tanong ko, kapatid na ustad, sabi kasi sa Lucas 4:16, ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y pumasok sa araw ng Sabat, doon sa sinagoga, siya po ay mayroong binasang kasulatan. Ang tanong ko ho, ano ho yung kanyang binasang kasulatan? Luma o bagong tipan? Ang sabi mo si Jesus ang nagbasa. Pakiulit yun. Pakiulit ang tanong mo. Oo. Okay. Sa talatang ito, pumasok ang ating Panginoon sa araw ng Sabat sa sinagoga. At siya po ay tumayo at mayroong binasang kasulatan. Ang tanong ko po, anong kasulatan yung binasa ng ating Panginoong Hesukristo dito? Luma o bagong tipan? Kung sa panahon ni Jesus ay wala pa ang lumang tipan at wala pang bagong tipan. Ang ginagamit ni Jesus na aklat niya ay Injil. Kaya hindi yan lumang tipan at hindi bagong tipan. Yan ang sagot ko. Okay, sige. Next question, babalikan ko po yung sagot niyo kanina na ang susulat, yung sugo ng Diyos. Ano po? Ang tanong ko po sa inyo, si Muhammad, ayon sa inyo, ay hindi marunong sumulat. Hindi rin marunong bumasa. Ngayon may nabanggit po kayo na mayroong sumulat ng Quran. Yun ho bang sumulat na yun? Sugo rin po ba ng Diyos? Ang sagot ko kanina, ang sumulat doon sa Quran ay nung nawala na si Muhammad ay si Zaid, dahil yun ang napagmitingan ng mga sahaba na siya ang pasulatin. Marami silang nagtulong-tulong na sumulat doon sa Quran. Maraming silang nagtulong-tulong na sumulat ng Quran, ngunit ang nangunguna ay si Zaid bin Thabit. Ay, hindi sugo. Okay, ayun. Okay. Sabi po ninyo, kanina, ang dapat nasusulat ng salita ng Diyos ay sugo ni Allah. Ngayon, sabi nyo ngayon, yung sumulat ng Quran, hindi sugo ng Diyos. Tinatanggap nyo ho ba yun? Mali ang pagkadinig mo. Ang sabi ko, ang dapat na magsulat ng
Quran o alin aklat na galing sa Diyos ay yung napagpulungan, napagmeetingan nila, napagkaisahan nila na yun ang pasulatin. Hindi tulad diyan sa Biblia na ang nagsulat niyan ay 40 person na unknown tao, hindi kilala. Okay. So, baguhin ko na po yung tanong. Okay, sabi po ninyo, saan na ba yun? Ito. Okay. Doon sa Marcos 16, yung ginamit po ninyo, yung papatuklaw ng ahas, no, iinom ng lason, yan po ba ay utos alinsunod sa talata ng Marcos 16? Utos ho ba yan para sa lahat ng tao? Yan ay hindi iniobliga. Pero ang nakalagay doon, kung nananampalataya... Objection, Mr. Moderator. Medyo maghigpit lang ako ng konti. Yes, ang tanong ko po ay utos ho ba para sa lahat ng tao yung nagaganap doon sa Marcos 16, yung pagpapatuka, pag-inom ng lason. Kung utos ba sa lahat ng tao, yes or no? Sagot mo na ang categorical, bro. No. Ngunit, dahil isinulat sa Biblia, ay maring may tao na sumubok. Kaya, hindi dapat isulat sa Biblia kung totoo man ito na salita ng Diyos, ay hindi dapat isulat sa Biblia. Sagot Kaya mo ang na, paniniwala ko categorical, diyan bro. sa Marcos 16:17 na pwede ka magpatuka ng ahas o uminom ng lason, ay hindi yan salita ng Diyos. Kasi, isinulat sa Biblia. Ay, hindi dapat isulat sa Biblia yan. Kaya paniniwala ko diyan, hindi yan tunay na salita ng Diyos. Okay. Dito naman po ako sa Surah 26, verse 80, magtatanong. Kasi paksa natin. Time na? Okay. Okay. So, ganito ang sinasabi rito, verse 80. Surah. Yes, Surah 26, no? At nang ako ay Paniniwala ko nagkasakit, diyan sa siya ang nagbigay lunas sa akin. So, ang Quran ay isinulat o ang Quran ay salita ng Allah. Sino po yung nagbigay ng sakit kay Allah? At sino yung nagbigay sa kanya ng lunas? Basahin muna natin ang mga unahan nito kasi kung isa lang talata, maring hindi maintindihan. Isimula ko sa Objection, Mr. 75, Moderator. siya Ibrahim ay nagsabi. Yes. Opo. Ang tanong ko po ay alinsunod doon sa aking binasa na kung ito'y salita ng Diyos, sino po yung nagpagaling kay Allah? Okay, so pakisagot okay. lang, Bro Ali. However, kung ano yung sasagot niya, kahit 1 plus 1 equals sa Apple, tatanggap din. So, Bro Ali, Ang sagot counter 20 ko seconds. diyan. Oh. Sige, bro. Anong counter mo, bro? Ang counter ko diyan, mari bang isimula sa unahan kasi kung babasahin mo lang dito na nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay ng lunas sa akin. Hindi maintindihan masyado ito, hindi maintindihan. Pwede ba basahin ang unahan kahit tatlo lang ang basahin? Hindi, pakisagot lang, bro. Gawin Ito mo ang sa sagot sagot, ko. bro. 20 seconds. Gawin mo sa sagot, 20 seconds. Sige. Katotohanan, sila ay aking mga kaaway maliban sa Panginoon ng alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang na lumikha sa akin, at siya na tanging namamatnubay sa akin, at siya ang
nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin, at nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin, at siya ang nagagawad sa akin ng kamatayan, at siya rin. Time na. Ayun na. Okay. Okay. Okay, so salamat sa ating mga nasa room. Yan. At sana wag na kami i-report. So okay, so dadako na tayo sa ating rebuttal. Tapos na Siguro iklian lang natin ng 10 minutes para hindi masyado ding humaba. So bibigyan ko ng 10 minutes na rebuttal si Fernando Camacho ng STA. Yan. Basta ba? Okay na. Sige bro. Okay. Thank you po ng maraming mga kapatid. At sa pagkakataong ito ay hanggang hindi po nagigiba o natitibag ng second speaker ang akin pong pundasyong itinayo na ang salita ng Diyos, ang Biblia ang siyang dapat paniwalaan, at hindi po ang Quran, ay magpapatuloy ako sa paglalahad ng katotohanan, mga kapatid. Kanina napansin po ninyo, question po natin yung pagdalagay niya ng date ng 115 AD, 110 AD, yung pagkakasulat ng lumang tipan, at 115 AD naman sa bagong tipan. No, kung saan niyang kinuha na referensya. Wala po siyang naibigay, mga kapatid. Ibig sabihin, kwentong lugaw lamang po ang kanyang sinabi, walang katotohanan. No? Kaya itinanong natin yung Lucas 4:16, ang ating Panginoong Hesus nang pumasok sa araw ng Sabat, mayroon siyang binasang kasulatan. Ano? At ang sagot niya rito, yung binasa daw po ay Injil. Maliho, mga kapatid. Ang binasa po ng ating Panginoon, bahagi ng lumang tipan. In short, no? Matagal nang umiiral ang lumang tipan. Wala pa ang ating Panginoong Jesucristo, umiiral na ang lumang tipan. At ito nga ang kanilang sandigan ng pananampalataya doon sa bagong tipan. Ano ho? Yan. Kaya matagal na pong umiiral ang lumang tipan. Maliho yung iniisip ng atin pong second speaker. Ano, so dito po ay bagsak po. Ano ho? Diretso sa kan yung kanyang presentation, no? Now, puntahan ko naman itong tungkol kay Pablo de Umano, ano ho, na nagkakasalungatan. Hindi po nagkasalungatan, mga kapatid, binasa ko ho hindi ho nagkasalungatan, no? Doon sa 9:7 na ibinangga niya doon sa Aklat ng Magawa at 22, no, 9 ng Aklat ng Gawa, wala hong salungatan. Totoo pong narinig nila ang tinig na parang ugong o kulog lang. Yun lang po ang kanilang narinig. No? Pero wala silang nakitang na kung meron ba roong tao o angel ng Diyos o Diyos ba ang wala silang pong nakita, no? Yan. So hindi po yan komplikado, mga kapatid. No? Then yung sa gawa rin, ano ho, binibilisan ko lang para may mahabol ko pa yung mga ano. No? So dito naman nakita natin, nang binasa ko, totoong ang nakita nila, ilaw lang po. Wala silang nakitang sinuman. No? Kasi nga, doon sa tindi ng liwanag po ng ilaw. Ano? Hindi nila narinig yung tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ano? O narinig nila yung ugong na yun. No? Yan. So, wala pong komplikado rito. Then sa pagkakasubasob, mga kapatid, hindi na unawaan po ng second speaker na may dalawang uri ng pagsubasob dito. Yung una pong pagsubasob niya, talagang naganap yun. No? Then pagkatapos niyang marinig, no? Kaya nasubasob ulit po siya. Ayan. Kaya lang, hindi na nakita ni Pablo kasi nga, yung mga kasunod pang mangyayari o pangyari kasi nga nabulag na po siya. Ayun. Kaya dito po ay wala pong kontrahan dito. Pinagkukontra lang ito ng mga sumisira sa Biblia. Ano po? Ayan. Kaya kapag kakulang ang ating kaalaman, mga kapatid, sa Biblia, delikado po yan. Ano ho? Lalabas na pagpaparatang lamang po yan. Hindi yan mapapatunayan sa korte. Ngayon,
puntahan ko naman ito. Si Jesus daw, no, bago si Abraham, umiiral na. Yes, totoo yun mga kapatid. Alin ba yung umiiral sa panahon ni Abraham? Hindi po yung kalagayang tao ng ating Panginoon, kundi yung kanyang pagiging Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoon Kristo, sa Bagong Tipan, siya po ay nagkatawang tao. Ipinakita lamang sa 1:8, no, na ang ating Panginoon Kristo, bago pa siya magkatawang tao, nauna pa siya kay Abraham. No? Yan ang dapat po natin maunawaan. No? Then, sabi niya may 50K na salungata o errors ang Biblia na narinig niya. So makita natin, no, puro chismis yung pong ipinapahayag ng ating pong second speaker, ano, narinig lang niya. Ano, o di kaya nabasa lang niya. So chismis lamang ito mga kapatid, no? Then doon sa love your enemy, pinupuntusan niya po ito. Hindi niya po nauunawaan yung bahaging ito mga kapatid. No? Sa atin pong mga Kristiyano, hindi ito mahirap unawain. Yung ating mga umaaway sa atin, papatay sa atin, gusto rin natin silang maligtas mga kapatid, di ba? Gusto rin natin silang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun ay isang akto ng pag-ibig natin sa kanila. Ngayon, papatayin ka, ibabandila mo bang katawan mo? Hindi. Umiwas ka. Magtago ka. Di ho ba? Tumakas ka. Then ipanalangin mo sila. Isang akto yon ng pag-ibig sa kapwa. Kaya tama ang ating Panginoon. Ano po? Yan. Ngayon, halimbawa, mayroong kapisalaang ginawa sa iyong pamilya. So, pwede natin silang patawarin mga kapatid, pero mayroon silang pananagutan na dapat suungin sa batas. Yan, ano? So, ang Christian hindi dito mahirap, hindi nila ito mahirap unawain, ano? Then, kinu-question niya yung 40 authors na sumulat ng Biblia, no? Pero makita natin, itong 40 authors na ito ay puro sugo ng ating Panginoong Diyos. Ito ay mga pinili ng ating Panginoong Diyos mula sa iba't ibang panahon katulad ng aking presentasyon. Unlike doon sa Quran, pagkatapos sunugin, ipinasulat doon sa kung kani-kanino na pinagkaisahan ng kanilang council, ayon sa kanyang paliwanag kanina. At makita natin, tiyak na sinabi niya na hindi sugo yung mga to. Dito pa lang saan ako maniniwala? Sa isinulat ng 40 mga manunulat na mga sugo ng Diyos o doon sa Quran na isinulat, no, ng pinagkaisahang council na hindi sugo ng Diyos. Kaya nga, hindi ko pwedeng tanggapin talaga na ito salita ng Diyos mga kapatid. Biruin mo yung sumulat pala ng Quran, hindi pala sugo ng Diyos ayon kay kapatid na kapatid na Ali. Na yung sumulat ng pinagkaisahan lang pala ng kanilang konselyo. Dito pa lang malaking adbentahe ito mga kaibigan, mga kapatid, para wag nating tanggapin ang Quran ay salita ng Diyos. Kaya mas nakakaangat pa rin ang Biblia. Kaya sana po maunawaan po ninyo yan, ano? Then, yung Marcos 16, 17, patuloy na kanya pong na pakiwari ko habang ginagamit niya ito, ligayang-ligaya ang ating kapatid, no? Pero nung tinanong natin, utos ba ito para sa lahat ng tao? Ang sagot niya, no. Papag-uusapan natin. Ito po ito'y kwento ng karanasan na naganap doon sa mga apostol. Hindi ito utos para sa lahat ng tao. Kaya useless, kapatid na Ali, yung iyong paggamit ng Marcos 16. Diretso na naman sa kanal. So dito mga kaibigan, mga kapatid, walang itinama. Ngayon? Pinunan niya yung mga nagkasala na mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Kagaya doon sa Ezekiel 23, hindi lang inabot ng tanong ko, no? So tatanong ko sana rito, ito hindi naman to tungkol sa lingkod ng Diyos yung mga rito, no? Nagpagamit sa mga kalalakihan, no? So ito ba, kinatuwa ba ito ng Diyos? Hindi ito kinatuwa at hindi ito pinopromote ng ating Panginoong Diyos. Yung pagsiping ng mga lingkod ng Diyos na naganap doon, halimbawa kay Tamar, totoong may pangyayaring pong yan. Bakit nakalagay po yan dyan? Sapagkat ang Biblia, mga kapatid, very transparent. Pati yung kahinaan ng mga tao, ng mga lingkod ng Diyos, itinala rin niya, inilagay din po riyan bilang aklat
kasaysayan. Pero sabi sa atin ng Biblia, sa, kung di ako nagkakamali, Roma 4, pansinin po ninyo, ganito ang pagkakasabi sa atin. Hindi itong gustong basahin. Ang gustong mabasa natin, matuto tayo sa mga aral nila. Ayun, kapag nakita nating mali, wag nating paniwalaan, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, naging transparent sa kanya pong kasulatan. Yan. Kaya mga tuto tayo, sabi ng Bagong Tipan, sa mga sinaunang tao, sa mga pagkakamali nila, matuto tayo sa kanilang karanasan. Kaya ganyan yan, mga kapatid. Wala pong pagkukulang ang ating Panginoon. Hindi niya tinotolerate ang masama. Ngayon, may nabasa siya na narinig, sinabihan niya, ikakandado ba yun? Yung Biblia itago para wag mabasa ng mga kabataan? Chismis na naman yan, mga kapatid. Paninira lang sa Biblia yan. Dito sa amin, itinuturo natin, at time na, sayang. Yan, so dyan nagtatapos ang rebuttal ni Fernando Camacho ng SDA. So sa mga bagong nasa live, ang topic nila ngayon, alin ang tunay na salita ng Diyos, Bible o Quran? Yung first speaker natin si Fernando Camacho, second speaker natin si Ali Sultan. So magtatanong na si Ali Sultan ng 7 minutes. Okay bro, time start now. Unang tanong, ano bang ginamit ni Jesus? Injil o Lumang Tipan? Lumang Tipan. Lumang Tipan ibig po. sabihin ng Injil, Ebanghelyo o Lumang Tipan? Opo, ang Anong aklat niya? Okay, sasagot na po ako. Doon po sa Lucas 4:16, ang binasa po niya, bahagi po ng Lumang Tipan. Ang tawag po doon, Biblia. Yan po, ang binasa niya, Lumang Tipan. Hindi po yung Injil, kundi yung Lumang Tipan. Ano po sagot natin, kapatid na Stan? Hindi. Ulitin ko ang tanong, ano ang aklat ni Propeta Jesus? Ebanghelyo o Biblia? Okay. Ang ating Panginoon Kristo ay walang aklat na isinulat. Gawa-gawa lang po ng Biblia, ng Quran na may sinulat ang ating Panginoon Kristo. Ang sumulat po ng Injil o ng Ebanghelyo, yun pong kanyang mga alagad. Ang tawag po nga dyan, 4 Gospels. So, ang mga alagad po, ang sumulat niyan bilang pagtatala ng kasaysayan, kalooban ng ating Panginoon Jesus, kaya nabuo ang Injil. Ilan ba ang Ebanghelyo ni Jesus? 4 o 1? Opo, pag sinabi pong Ebanghelyo, hindi lamang yan tumutukoy sa 4 na aklat. Message po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Nakatala po yan, nakakalat mula luma hanggang bagong tipan. Pero kung ang tutukuyin po ninyo, yung kasulatan, 4 po. Yung kasulatang yung 4 Gospels, 4 po yun, 4 Gospels po . Next Yung si questions, yung si Lucas at Marcos, sila ba ay apostol ni Jesus? Yes, kapatid. Sila po ay mga apostol ng ating Panginoon na tinawag upang maging katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagpapatibay ng kanya pong iglesia. Na bagamat ito itinatakwil ng Quran, subalit kami sa aming mga Christian, alam namin ang kasaysayan, kinikilala namin sila bilang mga tunay na sugo ng Diyos na naging bahagi ng pagsulat ng Biblia. Hindi katulad ng Quran, ang sumulat hindi pala sugo ng Diyos, kundi na pagkaisahan lang ng inyong konselyo.
Kaya hindi pwedeng paniwalaan ang Quran bilang salita ng Diyos. Dito na ako sa mga apostol na kasakasama mismo ng ating pong Panginoong Kristo. Ayan, sagot natin po riyan. Pablo po ay hindi ho Diyos, kundi siya'y tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging kanyang apostol. Yung kanyang pagpapayo bilang karaniwang tao, yun po ay may kapahintulutan sa ating Panginoong Diyos. Basta't ang prinsipyo ay hindi lalaban sa ating Panginoong Diyos. Sa kanyang sulat, wala naman siyang nilalabag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kinukonsidera na maging yung kanyang sariling pagpapayo, yun po ay essence na mula sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sagot natin dyan. Question, bakit isinulat sa Biblia ang Marcos 16:17 kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang magpatuka ng kobra at kahit uminom ka ng lason ay hindi ka mamamatay? Bakit isinulat yan sa Biblia? Katulad po ng aking binanggit, napaka-transparent ng Biblia. Wala hong itinatago. At yan pong nasa Marcos, hindi po utos para sa lahat ng mga tao. Katulad po ng inyo pong sagot kanina. Kaya nonsense na gagamitin pa natin siya. Okay, so dadako na tayo sa ating 10 minutes na battle, Ali Sultan ng Islam. 10 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Okay. Ang aking rebuttal, itong again yung tulad itong Marcos 16, 17, 18 ay hindi ito dapat isulat sa Biblia. Kahit sabihin mo hindi iniutos, pero mayroon pa rin sa Biblia na mayroong maniwala kasi sinasabi niyo salita ito ng Diyos. Paano maging salita ng Diyos? Ito ang nakalagay ay kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang magdampot ng ahas, kahit uminom kang ng lason ay hindi ka mamatay. Yan ay hindi yan dapat paniwalaan. Hindi yan dapat paniwalaan ng salita ng Diyos. Kasi kung paniwalaan mo ang Biblia mo, ay kawawa yung mga taong gagawa niyan. Kaya talagang yan ay hindi yan dapat paniwalaan. Ang tama yung nasa Quran na ano man ang mga kapahamak ay layuan. Yung mga makakamatay ay huwag gawin. Dito sa Biblia parang iniutos na subukan. Hindi naman na iniobliga, pero para rin sinabi na subukan. Kasi kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang magpatuka ng ahas, uminom ng lason. Hindi ito salita ng Diyos. Kaya basag ng sinasabi mong itong Biblia ang salita ng Diyos. Hindi yan salita ng Diyos. Yung mga ibinigay ko na batayan, 2 batayan ko, hindi mo nagiba yun yung unang batayan ko na itong Quran ay galing sa Diyos. Pag ang aklat mo ay hindi galing sa Diyos ay hindi yan tunay na salita ng Diyos. Ang Biblia, sinulat yan ng mga 40 person na tao. At yung ikalawang batayan ko na ang Quran ay ipinagamit sa propeta. Propeta niya si Muhammad. Tulad ng mga unang aklat, ang Torah ipinagamit kay Moises, ang Salmo ipinagamit kay David, ang Ebanghelyo ipinagamit kay Jesus. Ganon din ang itong Quran ipinagamit kay Muhammad. Ang Biblia, sinong gumamit? Wala. Hindi yan ginamit ni Jesus kasi isinulat yan pagkaraan ni Jesus. Sinulat yan pagkaraan ni Jesus. Tulad yung
mga sulat diyan ni Pablo, yung 14 na aklat ni Pablo na inihalo diyan sa Biblia. Hindi yan salita ng Diyos. Pansinin mo yung mga kwento ni Pablo. Yung sinasabi mo kanina, yung sinasabi mo na yung naitanong ko sa iyo na bakit nakontrahan yung doon sa isang talata, si Pablo lang ang nakarinig ng tinig. Yung kabila naman talata, si Pablo, lahat sila ay nakarinig ng tinig. Ang sinabi mo, mayroon silang narinig na kulog. Yung mga kasama ni Pablo, nakarinig ng kulog. Mayroon bang kulog doon sa talata na yun? Wala naman. Kaya hindi yan dapat paniwalaan yung mga sulat diyan ni Pablo kasi pinakukontra niya. Kung sa korte pa, ay basag na yung galing kay Pablo, hindi na nila tatanggapin sa korte, ibabasura nila diretso sa kanal. Yung isa din na isinulat din ni Pablo na lahat sila nasubasub. Doon naman sa kabila ay si Pablo lang ang nasubasub. Ang sagot mo, 2 bisis na subasub si Pablo. Mayroon ba yun sa Biblia na 2 bisis na subasub si Pablo? Wala naman eh. Ang nakasulat doon ay doon sa isang talata, lahat sila nasubasub. Doon naman sa isa, si Pablo lang nasubasub. Kaya yung Biblia mo ay hindi yan papasa. Kasi si Pablo, hindi yan tao. Yan. At yung sinasabi mo rin na si Jesus ay una kay Abraham, ay hindi yan totoo. Si Jesus ay anak yan ni Maria, anak ni Maria. Ipinagkabuntis niya ng 9 na buwan. Ipinanganak ni Maria yan, si Jesus. Huli yan si Jesus. Siya ang nasundan ni Muhammad na propeta. Huli yan si Jesus kay Abraham. Yang nakasulat diyan sa Biblia ninyo na una si Jesus kay Abraham. Kasi nungalingan yan. Hindi ako maniniwala dyan. Maaring kasama yan sa nabanggit na ayon sa mga eksperto, mayroong 50,000 error na naibalita pa yan ni Jessica Soho na mahirap paniwalaan dahil ayon sa mga eksperto, mayroong 50,000 error ang Biblia. Kaya dahil diyan, basag na yung nanggagaling sa bibig mo. Yan. Yung sinasabi mo na si Jesus ay doon sa bahay, ang binabasa niya ay lumang tipan, hindi Injil. Injil yun, kasi ang Injil, Ebanghelyo, yan ang ipinahayag kay Jesus. Yan ang ipinahayag kay Jesus, hindi yung lumang tipan. Yung Torah, hindi yun aklat ni Jesus. Magtanong-tanong ka kung ano ba ang aklat ni Jesus. Torah ba o Injil? Hindi Torah. Ang Torah, kasi ang lumang tipan, diyan nakasulat yung sinasabi niyong Torah. Ang Torah ay para yun kay Moises. Ngunit, ang para kay Jesus ay yung Injil, Ebanghelyo. At yung sinabi mo pa na 4 ang Ebanghelyo, mali ka, iisa lang ang Ebanghelyo na aklat ni Jesus. Hindi niya Ebanghelyo ang Ebanghelyo ni Lucas, Ebanghelyo ni Marcos, Ebanghelyo ni Mateo, Ebanghelyo ni Juan. Hindi yan aklat ni Jesus. Isinulat yan ng mga Kristiyano pagkaraan ni Jesus, pagkatapos ni Jesus. Hindi yan alam ni Jesus. Yan si Marcos, hindi yan kasali doon sa 12 apostol. Kanina hinanap ko lang pero hindi ko lang tinuloy kasi makaabala pa kung hanapin ko pa. Pero nabasa ko yung 12 disipulos o apostol ni Jesus. Walang Marcos at wala din pangalan na sino ba yun? Lucas. Wala. Ay hindi yan kilala. Yung mga salita diyan, yung si Lucas na yan, doon sa Lucas 1:1, kinalap niya ang Biblia doon sa mga tao.
Kung ganun, hindi salita ng Diyos kasi yung mga tao na pinagtanungan niya o pinagkuhanan niya ng salita kuno ng Diyos, para silang mag-isip na sabi nila ito ang isulat mo diyan na isulat mo diyan yan na ito ay salita ng Diyos. Paano maging salita ng Diyos ikinalap doon sa mga tao? Kaya diyan, basag na yung tindig mo. Ay, yung sinabi mo naman na ang itong Quran ay nasunog, tapos ay nung masunog ay ipinasulat ng mga council. Mali ka diyan dahil noong ipasulat yung Quran ay wala pa yon, hindi pa yon naging khalifa, hindi pa naging pinuno si Osman. Ang pinuno sa panahon na yon ay si Abu Bakar. Noong nawala na si Muhammad ay napag-meetingan nila, napagkaisahan nila na ipunin yung mga naisulat sa mga dahon, doon sa mga bato, doon sa mga buto ng hayop, o mayroon pang nakasaulo sa Quran. Marami nakamemorya sa Quran. Tulad yung nagsulat na si Zaid bin Thabit, si Ubay bin Ka'b. Marami sa kanilang nagtulong-tulong na yun ang nagsulat sa Quran para hindi mapabayan, hindi mawala yung Quran. Na mali yung sinasabi mo na nasunog tapos nagsulat sila uli. Mali yan. Dahil sa panahon ni Osman, nung naging pinuno si Osman, ay mayroon ng original na nakatago doon sa asawa ni Muhammad na si Hafsa. Noong mayroong maraming nagsilabasan na mga Quran na galing sa iba't ibang lugar tulad ng Syria, galing sa Egypt, iba't ibang lugar na nahalata nila na nahaluan, mayroong nabago, ay inipon nila yung pinagdududahan nila, yun ang sinunod nila. Pero yung original ay doon sa asawa ni Muhammad na si Hafsa, ay yun ang nilimbag nila ng marami, yun ang pinarami nila hanggang ngayon. Original itong Quran. Mababasa doon sa unang ibinigay ko na ayat na ang sa Surah 15:9 na itong Quran ay ipinahayag ng Allah na inaalagaan niya laban sa mga sumisira. Laban sa mga kasinungalingan. Inaalagaan niya ng Allah. Pansinin mo, hanggang ngayon ay original pa rin ang konteksto niya na Arabic. Ayan, salamat at tumagal tayo ng halos 30 minutes at wala pang nangyayari. Okay, so dadako na tayo sa ating cross. 7 minutes para sa iyo, Bro Fernando Camacho. Second cross ng ating debate ngayon. Time start na. Okay po. So, sabi mo kanina, yung binasa ng ating Panginoon doon sa Lucas 4, yung tanong ko sa inyo, Lucas 4:16 yung kanina, hindi bahagi ng Old Testament. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kung hindi ito bahagi ng Old Testament, okay, saan po nakatala sa Injil na sinasabi ninyo yung mga katagang ito? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ito kasi yung binasa po niya, no? Ang binasa niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga banal, ang pagkaligtas. Saan po yan sa Injil nakatala? Hindi ko masabi sa iyo kung saan doon sa aklat ni Propeta Jesus na Ebanghelyo, dahil yung Ebanghelyo ay nawala na. Dito sa Quran, ang nabanggit dito sa Quran 3:3
ay mayroon na Torah na ipinahayag kay Moises at mayroon na Injil na ipinahayag kay Moises. Ang nabanggit lang dito sa Quran ay kailangan paniwalaan namin na mayroong mga unang aklat. Pero hindi namin nabasa kung ano ang mga laman na yon dahil hindi yon para sa atin. Ang huling revelasyon na ipinahayag ay itong Quran. Okay. Sabi po ninyo nawala na yung Injil. Kailan po nawala ang Injil, kapatid? Anong date? Anong taon? Hindi na kailangan ibigay ang date o taon kasi nawala na eh. Yung mga tanong na ganyan na kailan nawala, kay anong araw, yan ay mga lugaw na tanong. Dahil paano kung masasabi sa iyo na ito ang date? Nawala na yun eh. Matagal na nawala. Kaya, ayan ganyan, walang saysaya na tanong. Next. Okay? Kung walang saysay ang tanong na ito, sa ganito na lang i-revise ko, no? Kailan nawala ang Injil? Sa panahon ba ng mga Christians o sa panahon wala pa ang mga Christians? Alin sunod sa inyo? Sa panahon ng mga Christians, panahon ng wala pa si Muhammad. Kasi noong panahon ni Muhammad ay mayroong pang natitirang Injil at mayroong pang natitirang Torah na yung Torah ay hawak ng mga Hudyo. Ngunit iyon ay nahaluan na yon, na corrupted na yon, na bago, na iba. Kaya hindi yun na mapanaligan. Pero ngayon, diyan sa Biblia, mayroong mga sipi na nahalo diyan na Injil. Ngunit hindi buo ang Injil. Hindi nakalagay diyan lahat sa Biblia. Okay, meron ba kayong references na nagpapatunay na yung Injil na sinasabi ninyo ay nahaluan ng ibang aral? Meron ba kayong documents na may lalabas ngayon? Meron o wala? Mayroon. Ang dokumento na naihalo yan sa Bagong Tipan ay itong mga salita ni Pablo na 14 na aklat. Ay yan ay inihalo sa Biblia. Hindi yan salita ni Jesus. Okay. Okay. Maliban dyan, meron ka bang external evidence na pwedeng maipakita sa amin na yung Injil ay nahaluan talaga? O sarili nyo lamang pong iniisip yan, na walang basihan? May external evidence, meron o wala? Hindi na kailangan ng mga dokumentong evidence kasi nakikita naman yung mga aklat ni Pablo inihalo diyan sa Bagong Tipan na sinasabi niyo na ebanghelyo ni Jesus. Hindi naman yan salita ng Diyos ang galing kay Pablo kasi si Pablo ay tao si Pablo. Isipin mo, sinabi niya na kung naniniwala ka kay Jesus ay kailangan hindi ka magpatuli. Ano yan? Hindi yan salita ng Diyos. Okay. Okay, next question. Balikan ko itong Surat 26, no? Verse 80. I hope nabasa na ninyo ito. So, sino itong nagkasakit po rito? Hindi, revise ko. Ito po ba ay salita rin ni Allah? Salita ng Allah. Ngunit kailangan basahin natin ulit. Ano Ben? Surah 26. Verse 80. At nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin. Kailangan basahin itong sa unahan niya kasi mayroon na akong 20 minutes, no? Ang kwento dito, nangipag-usap si Abraham doon sa mga tao. Ito, siya Abraham ay nagsabi, isinalalang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo ay ang inyong
ang mga ninuno. Okay. Sabi mo, yan ay kay Abraham. Ang tanong ko po, dito sa verse 65, sino yung nagligtas kay Moises sa lahat at sa lahat ng kanyang mga kasama? Si Abraham din po ba? O ang Panginoon o si Allah? Hindi si Abraham ang nagligtas kay Moises. Wala na yung si Abraham eh. Sagutin ko yung kanina. Okay, 7 minutes time. So, dyan nagtatapos ang ating rebuttal stage. So, bago yan, shoutout muna sa ating star sender namin si Nick Cal. Sabi niya, mukhang wala kang alam sa samahang kaibigan. Subukan mong pagsabihin ang pagtuwad. Teka. Shoutout muna kay Melba Nesestor Candol. Paulit na lang basa yan. Yan. Shoutout din kay Marl Gordranios. Yan. Kay Christian Savior. Sabi niya, may prueba ka bang nawala ang Injil? Sabi naman ni Anthony Medelena Felias, ang reliyon po ay kagaya ng Christian, Islam, Judaism, etc. Pero yung sekta o denomination ay meron na yan kahit sa panahon ni Kristo, kagaya ng mga Pariseo at Sadduceo. Sabi niya. Shoutout din kay lang din po kay Harry Bolatip, yan. Kay Jemmy Laroco Diaz, yan. Okay, tsaka ano pala, promote din namin yung aming Debaters Convention na t-shirt. Yan. Matagal ko nang hindi na po. So po, search nyo lang sa Shopee, search nyo Debaters Convention, lalabas na yung ating mug at t-shirt dyan. At saka soon is magdadagdag tayo ng ibang item dyan para naman masuportahan nyo yung ating Debaters Convention yan, at para lumawak pa siya at para maraming magre-report sa atin. Okay, so dako na tayo sa ating 5 minutes na conclusion. Bro Ali Sultan ng Islam, 5 minutes para sa iyo, bro. Time start. Teka lang. 5 minutes. Okay, nasa screen yung ating time. Go, bro. Basahin ko muna itong itinatanong mo sa akin na Surat 26, 80. Isimula ko dito sa 75. Si Abraham ay nagsabi, isinaalang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno noon pa sa panahong sinauna. Katotohanan sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang na lumikha sa akin, at siya na tanging namamatnubay sa akin, at siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin, at nang ako ay nagkasakit, siya ay nagbibigay sa akin ng lunas, at siya ang maggagawa sa akin ng kamatayan, at siya rin ang magbabangon sa akin sa muling pagkabuhay. Nalaman dito na si Abraham ang nagsasalita dito. Si Abraham na sinabi niya na yung alamin, ibig sabihin yung Panginoon ng lahat ng sangkatauhan, na yun daw ang lumikha sa kanya, yun ang nagpapakain sa kanya, siya ang nagbibigay ng lunas kung magkasakit siya. Yan, nalaman diyan na mali yung inaakala mo na si Allah ang nagkasakit. Hindi yun, kasi dito sa Quran ay ikinuwento dito yung mga pangyayari sa mga propeta, na yung mga pangyayari sa kanila ay hindi ibig sabihin na si Allah yung nagkasakit, kasi si Abraham. Kaya dahil diyan basag na yung atake mo.
dumiretso sa kanal. Yung mga sinabi mo kanina na yung Quran ay isinunog, mali ang akala mo. Yan ay haka-haka. Mga isip lang yan ng mga kafir na isinunog daw ang original na Quran. Hindi, nakatago kasi doon kay Hafsa na asawa ni Muhammad. Ang nasunog lang ay yung pinagdududahan nila. Yan, inire-review ko lang kasi kailangan na madipinsahan yung mga atake mo. Ay yung ang Biblia naman ay ang nagsulat niyan ay mahigit 40 na tao na unknown tao, hindi kilalang mga tao. Kung hindi sila mga kilala na sila ang nagsusulat na sinasabi nila salita kuno ng Diyos, maring mayroon silang inisip na inihalo nila diyan. Kasi iba't ibang mga tao, hindi mga kilala. Kaya mas malakas yung Quran na pinagmitingan ng mga sahaba, pinagkaisahan nila, kinuha pa yung mga nakasulat nila sa mga dahon, nasulat sa bato, nasulat sa mga buto ng hayop, para makuha nila talaga yung tunay. At marami pang nagtulong-tulong na nakasaulo sa Quran. At mayroong silang pinag-isahan na yun ang nagsulat. At maraming nakasaksi. Yon, original yung Quran. Ang tanda sa original ng Quran ay hanggang ngayon ay original pa rin ang konteksto niya sa Arabic. Diyan sa Biblia, ang ginagamit na Biblia ay nasalin na sa Tagalog, mayroong nasalin na sa English, at marami pang nagbabawas diyan o mayroong nagdadagdag kasi mayroong ang aklat niya na Biblia ay 76 books, mayroong 73 books, mayroong 86 books, mayroong 76 books. Bakit yun nababawasan at bakit yun nadadagdagan? Bakit may marami? May 73 tapos may 66 books. Yan ang tanda sa yan ay hindi yan mapanaligan. Mas mapanaligan itong Quran dahil mula hanggang ngayon ay original pa rin ang konteksto. Okay, so dadako na tayo sa ating 5 minutes na conclusion para sa ating affirmative, Fernando Camacho ng SDA. Okay, your time start now, bro. Okay, so sa akin pong nalalabing mga minuto, mga kapatid, patuloy po na nakatindig pa rin ang akin pong itinatayo na ang Biblia ang siyang tunay na salita ng Diyos. Ano ho? So, natapos na po yung presentation po ng second speaker, pero wala siyang naipakita sa atin na inuhula sa Biblia na mayroong lilitaw na panibagong aklat na mayroong binaluktot na kwento. No? Walang hula sa Biblia, wala siyang naipakita. So, not valid yung kanyang mga reason. Then, tinanong niya tayo doon sa Luke at saka kay Mark ba yun? Ano ho? Oh, na ang sagot natin, kung ito ay bahagi o sila ay mga apostol din ng ating Panginoon, ang sagot ko po ay yes. Ano? Pero baka hindi po niya naintindihan yung salita pong apostol. Dito po ba, bago ko basahin itong dictionary, gusto ko muna mapansin po ninyo at maipakilala sa inyo, si Marcos po ay hindi kabilang doon sa 12 disciples. Pero hindi siya kabilang, hindi na siya pwedeng maging apostol. Apostol pa rin ho siya. Sapagkat yan po ay masugid na katuwang ni Apostol Pedro sa gawaing pangangaral ng Ebanghelyo. Ganon naman si Lucas na isang doktor. Yan po ay malapit na kasamahan ni Apostol Pablo. Ano ho, si Lucas po kasi isang Grego o isang Hintil na naging Kristiyano. Ano ho,
nagamit din sa pangangaral ng Ebanghelyo. Para maunawaan po ninyo salitang apostol na aking sinasabi na sila'y bahagi, dito po sa Diksionaryong Grego-Pilipino, sa pahina 31, ang sabi nito, kahulugan ng apostol, tumutukoy sa 12 alagad. Pangalawa, tumutukoy sa ilang mga taong nanguna sa iglesia o guro ng pananampalataya. So hindi lang naka-eksklusibo sa 12 disciples ang pagiging apostol. Ayan. So at least may natutunan si kapatid na Ali, kaya yung kanyang katwiran, ayun, diretso na naman sa kanal. Then, yung Lucas 4:16, tinanong ko siya, saan nakatala sa Injil, yung binasa ko kanina, hindi niya po niya nasagot yun Kasi, yung pong binasa po niya ngayon, nasa Isaiah 61, verse 1 and 2. Nasaan yung aklat, nasaan bahagi ng Isaiah? Nasa lumang tipan. Ayun. So, debunk na naman, doon na naman sa kanilang bagsak. Then dito naman gusto kong yung Surah 26 sabi niya rito, ito ay ikinukwento ni Allah. And agree ako doon. Ano yung kwento ni Allah? Pansinin niyo sa 71. Sabi ng Allah, sila. So hindi siya kasama, siya. Kasi nga ikinukwento niya. Verse 73, sila ba? 74, sila. So talagang hindi siya, 76, ang kwento ni Allah, kayo. Then 77 sila, 78, dito magkakaroon kayo ng pagdududa kasi kinukwento ni Allah, Sabi na nagkukwento si Allah, sa 78, malumikha sa akin, ba may lumikha kay Allah? Sa 80, at nang ako, sabi nung nagkukwentong Allah, at nang ako ay nagkasakit. Pero yung nagkukwento na si Allah nagkasakit, pansinin po ninyo, salita ba ito ni Allah? Yes, salita ni Allah, siya nga nagkukwento Pero sabi nung nagkukwentong si Allah, pagkatapos ng sabihin sila, siya, kayo, sabi naman niya ako ay nagkasakit. So problema itong Quran. Malaki ang problema ng Quran. Hindi ito salita ng Diyos, mga kapatid. Nakita ninyo, nagkakabuhol-buhol. Ngayon, sabi yung existence ng Quran nandito pa rin. Kapatid, yung hawak ninyo, ano na po yan, hindi na yan yung dating Quran na nauna. Sabi dito sa Montgomery, ni Montgomery Watt na 1970, na copyright, sa Bell's Introduction of the Quran, sabi dito, no copies exist of any of the early codices. So wala nang nag-exist. Pag itutuloy pa natin ito, talagang wala, zero. Pagkatapos makikita ninyo, nagkaroon talaga ng panibagong paggawa sa Quran na ang sumulat ay hindi mga sugo ng Diyos, kundi bunga lamang ng pagkakaisa ng kanilang konselyo. Yan, So, diretso na naman sa kanal yung kanyang paliwanag dito, mga kapatid, At marami pang bagay dito. Time na? Time na po? Sige. Okay. Salamat ng marami. So, diyan nagtatapos ang debate natin ngayon. At naging maganda naman ang kinalabasan. Ang mahusay at kanal, formal, yung ating formal, yung ating debate ngayon. Salamat. At shoutout pala sa ating mga masugid na nakasubaybay. At natatawa din daw sila sa kanal. Lalo na si Melba, ni Sisto Candol at si Nicole. Yan. So, yun. Ano pa ba? Announcement muna. Announcement bukas. Meron tayong debate. April 6, 9 p.m. Pastor Dindo ng Born Again versus Fernando Camacho ng SDA. Patutunayan ko na si Jesus na ang Sabat ng mga Christian sa New Testament. Yan, napakaganda at kayang-kayang makuha ng ating mga live viewers. Antabayanan nyo yan bukas 9 p.m. At binabati ko din syempre yung ating mga nagpuyat dito sa room, lalong-lalo na si Edalos na isang SDA, Riley, anong tama ba? Isang Catholic. Ebster, isang Judaism,
Samuel Tahuda ng MCGU, Doriel ng SDA, Prince Jumong ng JW, at syempre yung walang ibang gwapo sa DevCon, pinakagwapo, Joel ng RCC. Iyon. Yeah. Kilig-kilig pa. Huwag mo masyadong pagkadiinan. Okay, so this is Admin Rasha ng Debaters Convention Live. We're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang